Isa sa mga sakit na nangunang sanhi ng pagkamatay sa bansa noong nakaraang taon ang diabetes. At kabilang sa mga sanhi nito ayon sa mga eksperto ay ang hindi masustansyang diet, kakulangan sa ehersisyo at ang hindi sapat na tulog. Mas mataas din daw ang panganib sa mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Saksi si Jamie Santos. Madalas antukin, paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi, pangingitim ng balat at mga sugat na matagal maghilom. Mga sintomas na binaliwala noon ni Robert dahil inakala niyang bahagi lang ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Pero nitong Abril, isang libreng medical check-up sa kanilang kumpanya ang nagbunyag ng totoong dahilan. Doon ko nga po nalaman na yung sugar level ko po sobrang taas, nasa 253 ho yata. Na-diagnose si Robert na may type 2 diabetes. Ayon sa endocrinologist, sa normal na proseso ng katawan, ang glucose o asukal mula sa pagkain ay dinadala sa dugo. Naglalabas naman ang pancreas ng insulin upang maipasok ang glucose sa mga kalamnan, utak at iba pang organs. Pero sa diabetes, napuputol ang prosesong ito. Maaaring kulang yung insulin na inilalabas ni pancreas or yung mas common, yung hindi namamalayan ng pancreas natin na dapat na siyang maglabas ng insulin. So parang kahit nandyan na si insulin, dapat mag-meet na sila ng asukal kaso nagkaka-insulin resistance. So parang walang kwenta, hindi nagagamit yung kinain natin, hindi siya nakakapasok sa ating mga muscles or sa ating mga brain, kidney, nananatili lang siya sa dugo. Kaya tinatawag na high blood sugar. Nasa dugo yung asukal. Sa datos ng DOH, panlima ang diabetes sa mga sakit na nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2025. Halos 38,000 ang namatay. Kapag mataas na ang blood sugar, maaari nang makaranas ng pagkahilo, malabong paningin, madalas na pag-ihi, matinding pagkauhaw, pangangati o paulit-ulit na urinary tract infection. Kapag tumagal pa, maaari ring magkaroon ng pamamanhid at pananakit ng kamay at paa dahil naaapektuhan na ang mga ugat. Kapag napabayaan, maaring mauwi ang diabetes sa stroke, atake sa puso, heart failure, pagkasira ng kidney, pagkabulag at nerve damage. Hindi lang pagkain ng matatamis ang dahilan ng diabetes. May epekto ang family history. Hindi lang sa genes ng magulang mo may epigenetics din na tinatawag. Kung habang ipinagbubuntis ka ay ang mami mo ay may mataas na asukal o kaya ay halimbawa ay hindi nakapag-monitor ng timbang, naging pinanganak ka na malaki yung iyong size, mga nasa 3.8 kilos pataas, di ba? May mga diabetic habang nagbubuntis. Yan, yung mga anak ng mga ganyang nanay ay nagiging at risk din sila na maging diabetic. Pero ayon sa doktor, kahit may family history, malaki pa rin ang magagawa ng healthy lifestyle. Kabilang sa mga risk factor ang sobrang timbang, kakulangan sa ehersisyo, unhealthy diet at hindi sapat na tulog. Mas mataas din umano ang panganib sa mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Kasi yung sleep, kasama talaga yan sa pagre-regulate ng hormones natin. Alam kasi talaga ng katawan natin kung umaga o gabi. So kung babaliktarin mo yan, yung mga graveyard shift, sila yung mga at risk na magkaroon ng diabetes. Napatunayan nila na yung sleep at saka yung diabetes ay konektado. Para kay Robert, naging wake-up call ang diagnosis sa kanya. Sinunod ko po yung payo ng doktor na ilimit ko po yung rice intake ko. 1 cup per meal lang po ng rice. Tapos yun nga po, kung may option so na tubig lang talaga ang iinumin, kung may chance po ako na makapag-bike. Una, maintain yung tamang weight. Sunod ay yung sa pagkain, yung ating pinggang Pinoy. Tapos sunod yung sa exercise. And then yung panghuli, sana iayos natin yung ating sleep. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi.